sa ating lahat guys. So ngayon update lang ako dito sa ating tanim na talong. And ito yung time na magpupruning tayo guys dito sa ating talong. And bibigyan ko na rin po kayo ng update ano yung mga naging na-encounter natin dito na sakit, paano natin to nilunasan. Ang isa sa naging problema natin dito ay yung pag-atake ng spider mite sa atin. So papakita ko sa inyo yung problema o ano yung itsura pag tinamaan tayo ng o pag inatake tayo ng spider mites. No guys, then proper pruning, marami naman po tayong diskarte pagdating sa pagpupruning. Ituturo ko sa inyo guys yung pruning na gagawin ko ngayon and yung iba't ibang klase ng pruning pagdating dito sa tanim na talong. So yon, abang-abang lang kayo guys, tapusin niyo yung video, pakita ko sa inyo yung pruning technique and stage nung ating tanim, also yung problema na na-encounter natin. Sa mga hindi pa nakasubscribe guys sa aking channel, subscribe na kayo, pakiclick na rin po yung notification bell para lagi po kayong ma-update sa mga video po nating gagawin. So maaga tayo ngayon guys, kasi mamaya mayroon tayong trabaho, mga deliveries. So maaga natin ginawa guys. So ito yung spare time natin sa gabi or pag maaga tayo nakakauwi ng hapon. So yon, abang lang kayo guys. So ito yung ating tanim guys. Ito yung una natin na ni-ready nun dito sa gilid ng daan guys. Yan o. So ito na, nasa flowering stage na sila guys. So ayan. Then nakapag-pruning na po ako sa iba. Ayan, start tayo dito guys. So may mga naiwan guys, naiwan dahil sa tinamaan ito ng spider mites. Ayan. So dito muna tayo. So ang ginagawa lang natin guys, dito tayo sa isa guys. Pakita ko lang sa inyo. So medyo maraming dahon na dito. And may mga na rin sila. Ayan o. Ayan. May mga palabas na rin ng mga sanga. Ayan. So maraming diskarte guys sa pagpupruning. Ang ginagawa ng iba, Y pruning. Pero ang ginagawa kasi natin guys is dahil dito ginagawa muna natin, dito lang tinatanggal lang natin yung mga nasa babang dahon. Ayan. Tapos ayan, ganyan lang guys. Ito. Tapos tinatanggal na rin natin yung ibang palabas na kanyang mga sanga para hindi gaanong makapal. Ayan guys. Oh. Ayan, tinatanggal lang natin itong mga ito. Ayan. Ayan. Part nung natin. Tawag dito. Part sa pagpupruning natin. Tinatanggal natin is yung mga dahon na luma na guys. Yung nasa baba lang. So, hindi natin tinatanggal lahat. Ayan guys. Oh. Pero kung gusto mong i-Y pruning guys, ito yung pruning na ginagawa ko. So tinatanggal lang natin yung mga nasa babang dahon na malalaki na para hindi gaanong makapal yung dahon dito sa baba, maging malinis siya guys. And para mabawasan yung kumakain ng mga nutrients nung tanim, para yung concentration ng mga nutrients ay dito sa kanyang mga sanga, ayan, mga yan. Tapos dito sa main stem niya guys, ayan, dun yung concentration. Pero yung iba kasi guys, ginagawa, tinatanggal yung mga yan, ayan, tinatanggal lahat ng mga sanga dito, hanggang dito sa Y pruning. Yun yung tinatawag nilang Y pruning guys, hanggang dito
dito hanggang sa taas, tinatanggal yung mga sanga. Pero sa atin, hinahayaan natin guys na lumaki itong mga ito. Ayan. Yan. Depende yan sa inyo guys kung ano yung gusto ninyong style ng pagpupruning. Pero ngayon sa akin, okay ako dito. Sa lahat ng sanga mula sa baba pataas ay binubuhay ko guys, or inaalagaan ko. So ang tinatanggal lang natin yung mga lumang dahon guys. Ayan, nakikita ninyo mga lumang dahon. Ayan guys, ang tinatanggal natin. And yung mga dahon na maliliit dito, halimbawa nito guys, oh, para yung nutrients diretso dito sa kanyang stem na yan. Ayan, para lumaki, ano guys. So ayan, katulad nito guys, oh. Ayan. Ayan. So ganun lang kasimple. Oh. Ayan guys. Ayan. So ganun lang yung pruning na ginagawa natin. So pagkatanggal natin ng mga dahon guys is maliwanag na dito sa kanyang baba, sa kanyang puno guys. Ito, tanggalin na rin natin to. Huwag lang ganong tanggalin yung mga dahon na magaganda guys, dahil nakakatulong din yan sa paglaki ng ating halaman. Ano guys, control lang natin. Ayan. So ganun lang. Ayan guys. Ayan. Ayan. So yun, tignan niyo guys. Ayan. Makapal dito. Makapal na yung mga kanyang mga sanga guys. Ayan. Depende yan sa inyo guys kung gusto niyo magbawas ng sanga, okay lang. Halimbawa, eto, masyadong marami yung sanga, pwede natin siyang bawasan. So bawasan natin dito sa parting baba. Ayan, katulad yan guys. So nagbawas ako ng isa, okay lang yan. Depende yan sa inyo. Pero sa akin nga, sabi ko sa inyo, pinatutuloy ko lahat yung kanyang sanga dito sa baba. So dati na-try ko na rin yung wipe pruning. Okay naman siya guys. Maganda rin. Pero for now, mas gusto ko yung ganyan dahil yung tanim natin ay kokonti lang. So mas magandang yung pruning natin ay yung mga dahon na luma lang. Ano guys? Ayan. And pinatutuloy na natin yung mga sanga. Ayan. Ayan guys. O, diba? Ayan. Ayan. So, ganyan lang. And soon guys, papakita ko sa inyo yung gagawin natin dito na technique dun sa pagbabalad. Abangan nyo lang. Ayan. So, ganun lang kasimple guys yung ginagawa natin dito sa pruning natin.
Ayan. Ayan guys. So yun. Ganun lang ka simple yung ginagawa natin dito sa ating tanim na talong. Ayan o. Lalaki na sila guys. Ang edad nito, kung hindi ako nagkakamali, nasa going to 30 days old. Pero lalaki na and nasa flowering stage na rin siya guys. Ayan, hoping na ano to guys, magkaroon na ng bunga. Ayan o. Tulad yan, bunga na yan guys. Palabas na yan, yan yung mga unang bunga. Dati tinatanggal ko yan, pero ngayon hinahayaan ko na muna dahil maliit lang naman yung ating tanim. Ayan. Ayan guys. So, abangan nyo lang yung video hanggang matapos. Mamaya discuss ko sa inyo yung sakit ng talong na kailangan nating mabigyan ng tuon, ng pansin. Kasi pag hindi natin na agapan yon, nagiging cause yun ng pagdelay ng paglaki ng ating tanim na talong. Yun yung pinaka matindi para sa akin na sakit ng talong, na hindi mo basta-basta mapapatay kung hindi mo alam yung technique nung gamot na gagamitin para sa sakit na ganun guys. So abangan nyo lang guys. Ayan guys, ito yung tinamaan ng ng spider mites. Yung iba okay naman, nagapan natin. May mga ilan lang na eto guys, may mga natira pa. So ang itsura nito, hindi siya gaanong lumalaki yung dahon dito sa taas. Ito yung mga tinamaan dati na dahon guys. Pag tinignan mo dito sa likod, ayan, ito. Check natin to guys. Ayan. So nagiging golden siya dito sa likod guys, na makintab. Yun yung itsura nung tinamaan ng spider bites. So ang ginagawa ng dito, mga insekto na yon, lahat ng mga murang dahon guys ay kinukudkud nila na ganon para sipsipin yung mga katas niya. So yun yung ginagawa nila, kaya hindi gaanong makalaki yung talong natin. So nagiging cause yan na pagdelay ng paglaki ng ating halaman. So yun, eto mayroon pa dito guys, pakita ko sa inyo ito. So yan, pag tinignan natin dito sa likod, hindi na gaanong golden guys, pero makikita pa rin nag-golden siya. Tapos dito sa taas, medyo nagbago na yung likod ng dahon guys, naging berde na siya. Ayan. Ayan, so mayroon pa doon, tignan natin. Pakita ko sa inyo guys yung talagang tinamaan ng spider mites. Ito. So yan guys. Pero pagdating ng araw ko yan guys, magbabago na yan. Ayan. Tapos yung dahon, ayan giging golden siya. So yun yung tinatamaan ng spider mites sign, na tinamaan yung tanim ninyo ng spider mites. Pagka nakakita kayo ng ganun guys, eto guys, nagbago na. So eto medyo nagbabago na rin. Ayan then ayan, dami na rin guys, pabuo na yung bunga nito guys. Dami ng bulaklak. So yon, natapos na tayo sa pruning guys. So sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe na kayo. Paki-click na rin po yung notification bell
para lagi kayong ma-update sa mga video na ating gagawin.